Yon, mga kaibigan, at mayroon na naman tayong makakwentuhan na isang napakagaling at napakagandang DJ. Wow. Si DJ Grace. Hello. I guess you didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Hello, Miss DJ Grace. Hi. Hello. Si DJ Grace, sa isang DJ sa mga bar, tama? Event. Event DJ, even sa mga DJ competition, sa mga bar. Yan. At ang next question ko naman is, anong year ka natuto mag-DJ? 2008. Saan? 2008. Sa bahay lang, no? Sa bahay lang, kasi yung kapanahonan ng mga online DJ, yung, alam mo yung mga online tutorial, yung mga ganyan. Isa ako sa mga natuto doon. Kaya thankful din ako sa Pinoy Digital DJs. Yun. At least yung online ka, akala nyo hindi kayo matututo pero tiyaga lang, no? Intindihin lang. Free din naman, free lang din kasi sila na nagtuturo dati. Pwede tanong, paano proseso ng online? As in, virtual lang. Naka-open cam sila, tapos tuturo nila sa yung by counting, beat matching, kung paano gumamit ng pitch control, kung paano yung lahat. Talagang manual, tinuturo nila. Through virtual DJ pa, ha? Wala pang gamit? Wala pang gamit, wala pa. Pero naiintindihan mo na agad yung mga ganun? Oo, kasi same lang halos eh. Lahat ng nasa virtual DJ na application, na software, meron din sa original na gamit, lalo na pagka-digital. Sa actual, So, same lang din sila. Kaya, madali. Parang naging mas madali para sa akin na matuto kasi gawa ng may mga common sila. So, doon ka talaga natuto sa online? Walang... Online, tapos more on kami, puro kami competition, labanan, puro DJ. 50 DJ online naglalaban-laban. Iba't ibang lugar, ha? Talaga, napakahangas nung gano'n Kasi iba, na-interview ko naman sa kanila, may nagtaong nagturo sa kanila, actual, gano'n. Ay, sa actual, meron din. Meron din ako si Jigs Padilla. Yan yung isa sa mga mentor ko talaga nagturo sa akin. online bago, Oo, sila din yung nagturo sa akin sa online. Sila din ang nagturo sa akin sa actual. Kasi pinadala kami nun sa Tacloban, sa 6500 Club. So, kumuha ng 10 DJ. Tatlo kaming female. 10 DJ na mga nanalo. Tapos, 3 babae, 7 lalaking DJ. So, 10 kami. Pinadala kami doon sa Tacloban sa 6500 Club Resort Hotel. Before yun, magkaroon ng trahedya doon. Yung nagkaroon ng bagyo na before. Tapos, sila din nagturo sa akin on the spot. On the spot na tumutugtog kami sa bar, talagang tinuturuan niya ako. Ito, yan. Kasi sa beat matching kasi meron na akong kaya mabilis na lang para sa... Yun importante, alam mo yung beat matching talaga yung unang step bago mo maano yung mix talaga, di ba? Sa bar, saan ka unang nakatugtog? Bar ba kaagad o event? Bar, okay. Sa bar naman, kasi from nasa Olonga po ako. Kasi nung namatay yung father ko, na kagad ako, bar kagad ako. Paddy's Point, San Lazaro. Dito? Oo, doon. May Santa Cruz? Yes, doon sa may Paddy's Point. San Lazaro? Yes, doon. Doon ako, unang tumugtog. Kasama ko dyan si Chris. Si DJ Chris, yung dalawang Chris dyan. Yan. Sila yung nakasama ko doon. Ay, pala yung mga pioneer doon, Sa amin na uso yung yung dating, yung sinaunang talaga. Mga anong taon nila? Yung nasa 2014. Tama, 2014 kasi 2013 namatay yung father ko. So, 2014. Nandoon na ako noon sa Talaga 1 year lang ako nagpahinga, tapos banat na agad, bakbak na agad. Tuloy-tuloy na yun. Nakapunta na ako ng Malate. Alam mo yung nakakasama ko dyan sila Acid Rain. Hi! Sila Acid Rain. Nagkakasalubong kami dyan, nila JB, nila Sems, nila Kuya Sems. Nila Sems. Doon sa Nakpil, lalo na dyan sa Malate. Kasi pag
uso pa nun yung magdadala ka lang ng, alam mo yung bag na pang palengke? Tama, oo. Yung mga bag na zipper, ganon. Tapos nandoon yung mga gear namin. Kasi, madalas doon, mabilis umulan. Oo. Ganun pa lang ang bag namin noon, hindi pa uso yung mga DJ bag na ano. customized. Oo, hindi pa uso yon. Ganun pa lang yung bag namin. Ang bata-bata ko naglalakad doon sa Nakpil. Nagbabar to bar ako doon. Ang unang-una nag-accept sa akin doon, school bar. School bar. Yeah, school bar. Ibig sabihin, Tapos Jensen. magkakasunod yun eh. Tapos sumunod ng Jensen, nag-Muse bar na kami, tapos dire-diretso na. Boom! Malate na. Ayan, doon na ako nakilala. Sila pala yung batang Malate dati. Guys. Before. Tapos yun, bukod sa mga bar, nag-i-event ka rin. Oo, nag-i-event din ako. Kasal, after party, lalo na nung last 2019, yata, or before. After party ng Mr. World, sa Novo Hotel Cubao, ako yung nag-ano sa kanila. Ako yung nag-play sa kanila. At saka corporate siya, pero ang datingan ko lang nun, para lang ako nakapambahay. Oo, nagulat kasi ako. Hindi ko alam na ganun pala corporate attire. Wala silang sinabi na after party siya ng Mr. World. Tapos pagdating ko doon, nakaragad lang ako, short lang ako, tapos sabay long sleeve lang ako na na VV neck, nakita cleavage lang, ganon. Hindi ka ready talaga. Hindi talaga, kasi wala naman silang sinabi sa akin. Pagpasok doon, after party pala to ng Mr. World. Eh di nandito yung Miss World na syempre. from France. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, wala na akong magagawa. Alam nga naman, umalis pa ako. Pag umalis ako, malilate na ako pagbalik. Eh di mas lalo ako mapapagalitan. Bahala na. On the spot. Bahala na. O sige, tugtugan ko na lang. Bawiin ko na lang sa tugtog, di ba? Tama na. Ayun na lang. Importante, maayos yung trabaho. Tama. And yung mga experience mo ganun, anong pas the best sa'yo? Event ba o bar o ano? Para sa'yo, ano siya maganda? Lahat. Kasi Depende sa- part ng trabaho yan eh. Basta't pagkakakitaan, go ako dyan. Lalo na din sa tugtog kasi syempre mahal ko ang music eh. Ano pala mga favorite mo mga dyan? O lagi mong pinapatugtog? Lahat favorite ko. Oo, lahat. Pag DJ talaga. Kailangan kasi sa pagdi-DJ, hindi yung may favorite ka. Kailangan alam mo at abot mo yung crowd mo. Yun ang pinakatama. Kailangan matuto ka mag-crowd reader. Hindi kasi porket gusto mo yung tugtog. Oo. Gusto rin nila. Pero kasi ito hindi naman sa Ito na tayo. may tugtog lang ng tugtog. Pero akala nila okay sa iba. Pero may ganun eh. Pero depende pa rin sa DJ. May ganun talaga. Diba? Oo, meron. Pero wala yun. Ano ko lang yun. Base lang sa pagmamasid ko. Hindi, meron talaga. Joke lang. Kayo magali. Baka kayo yun Joke. Kasi, Bumusina ka! wala naman tataman. Magagaling lahat ng DJ ng Pilipinas, no? Lalo na dito sa Manila. Okay. Next question tayo, baka ma-intriga tayo dyan. Eto, yung bad things na nangyari sa'yo, tsaka good na nangyari. Ano, yung good muna, yung masayang nangyari, yung habang tumutugtog ka. Ano ba yun? Good. Ano ba? May nag-tip sa'yo, ganito, may nag-request sa'yo na ganito, o marami kang nakilala mga bagong friend. Good thing sa akin na nangyari, lumawak yung connection ko. Dumami yung friend ko. Talagang, hindi lang siya pang friend na, talagang personal talaga nagkaroon ako ng mga tunay na kaging kaibigan yan sa tugtugan. Lalo na sa tugtugan. Yan. Then, Sa bad naman, yung may mga iba na nagre-request na ay, vocal eh. naku, Diyos ko. Lalo na pag babae, di ba? Naranasan ko dito malagyan ng ecstasy yung iniinom talaga? ko. Oo. Talabas, Yung binibigay na din oo, yung mga binibigay. Kasi usually pagka may kaabot sila sa'yo, natutuwa sila sa'yo, may tip. Makabukas na yung bote. Tapos ganyan. Tapos yung bote na yun, hindi ko alam, meron na pala. May uhulog na. Oo, tapos nagpahinga lang ako sandali. Pag inom ko, umikot na yung paningin ko. Nakikipagtitigan na daw ako sa ilaw ng Yan. Payo mo sa mga batang babae na gumigimik. Mag-ingat sila.
Di naman. Kaya nyo na yan, malaki na kayo. Ayoko magtayo eh. Ayoko. Wala kayo sa buhay nyo. Pero ano magbasid-basid lang kayo pag gumigimik kayo. Payo lang. Oo talaga yun. Pero nagtaka nga din ako, paano ako nakauwi? Nakapag-drape ba raw ako pa uwi? Yun ang importante. Nakakatakot. Kasi, hindi mo alam kung paano ka nakapag-drive pa uwi. Buti na lang, hindi ako na-disgrasya. Saan lugar pala yan? Anong part? Yung QC? Hindi bar yung lugar? Sasabihin ko na ba? Sasabihin ko? Oo, yung bar yung... Cubao. Part ng Cubao. QC siya, QC. Ano siya, super club siya ng mga bading. Ay, Mga bay. Ayan. Ibig sabihin, may nagkakrase na bay? Hindi, mga friend lang talaga. Oo, mga talagang ano lang sila. Buti nga tinanggap ako dun sa ano na yun, environment na yun eh. Dun sa lugar na yun kasi mga bakla sila, di ba? Oo, talagang... Pero depende din talaga sa tugtog mo. Oo, kasi yung tugtog kasi universal na yun eh. Lahat naman yan eh. Kung anong gusto nila. Para-pares lang naman. Depende lang sa nakikinig talaga yun, di ba? Yun, tapos next question tayo, okay lang. Okay. Yung bukod sa pagdi-DJ mo, may mga iba ka pa bang ginagawa? Like, yung ano, kung pwede lang malaman Sige. Meron naman. Sa, Work ba? O ano, ibang work? hindi, business. Pero, ano, pwede ba secret na lang yun? Okay lang, at least hindi lang DJ yung ano mo. Kasi iba, may mga negosyante, merong mga, ano ba ito, work from home, yung mga ganun. Katulad nung ibang di ba? Mga kaya, kasi yung pagdi-DJ minsan, pag pinull time na yan, siguro iba, pasok sa ano, iba kailangan konting income pa rin. Di wag mong aasa lagi kasi, di ba pag araw-araw ba gig natin? Every night, hindi ako pinagpahinga. Talagang from Monday to Sunday ang gig ko. Talagang alam mo yon. Tapos from Monday to Sunday, may regular gig ako sa isang bar. Tapos may mga racket pa ako na after na opening ka dito, ganito ka, ganito ka. Pag December, Lalo na pag December, bugbog ako. Naalala mo nasa cold bar tayo, nung nandyan tayo sa Yun Quezon nga, City. oo. Bagsak ako. Unang meet ko siya. Unang meet niya sa akin noon, talagang nanginig yung buong katawan ko. Overpatig na talaga ako noon, wala na. buti naman. Kasi Kaya nagtaka na si Kuya, kasi si Kuya Jolo, kasi sabi niya, bakit nagtayuan yung buhok mo? Yung pala masama na talaga pakiramdam. napansin na pala nila yun. Oo. So, yun. Pag alam mo yung laging kulang ka sa tulog nun. Kulang. Tapos, sunod-sunod, Tapos, pagod. syempre, pagod ka, lasing ka. Oo. Tapos, alam mo, umuwi na nga lang ako ng bahay para maligo eh. Oo, yun. Oh, wala na tulog-tulog yun kasi may umaga. Mayroon ka pang, syempre, pagka nag-attend ka ng umaga, matatapos ka mga 3 or 4 p.m. Tama, oo. After nun, magbabiyahe ka pa. Pag uwi mo ng bahay, maliligo ka na lang. Maya-maya, aalis ka na. Yun ang buhay DJ pag ano. Sobra. Kaya, importante yung katawan, yung health. Kaya nagpahinga ako. Oo, yun. Nagpahinga talaga. Importante, wag abusuin yung Katawan din. Kasi, Kita ka nga, laki nga ng pera mo, pero ganun din, babawiin din yung gastos ka rin, di ba? Ayun. Kaya tayong mga artist na sa music, dapat hindi puro lang trabaho, dapat may pahinga. Di ba? Di totoo. Oo, kasi, yun, katulad nga, di mo naman yung ganyan. May pera nga, tumutugtog ka, pero yung health mo naman, babawiin. Wala rin, di ba? Yun. At next question tayo para kay DJ Grace. DJ Grace, yung nagdi-DJ ka, nagsimula na ako nagdi-DJ, yung mga pinupunta mo lugar, dito ka lang ba sa Maynila o nag-out of the country ka na? out of town ako. Oo, nag-out of town. Pero out of the country, hindi pa. Hindi ko pa siya nadadala. Pero pag may nag-offer siguro ganun, pwede. Marami nag-offer, pero hindi ko talaga tinatanggap kasi takot ako eh. Kasi more on Middle East. Ay, oo. Takot ako kahit naman sabihin mo may mga kaibigan ka doon, ay hindi pa rin. Kasi meron daw kasabihan, pag nadisgrasya ka doon, murahin ka. Tanga ka, ba't nandito ka? Kung wala ka dito, hindi ka nadisgrasya. Kaya ayoko. Ayoko. Iba yung culture nila rin. Oo, iba yung culture nila. Iba pa rin pag nandito ka. O, siga tayo dito eh. Pre. Tama. Mga kailan mayroon ka ba mga upcoming event, mga Ngayon, para sa mga meron. Pero, ko na lang, ipopost ko na lang.
Yun. Kung ano, halimbawa may mga gustong i-hire ka bilang DJ, pwede ka ba nilang maano? Oo, pwede naman. Oo, pwede naman. So, syempre magagaling naman siya sa iyo. Ayan. Ako kung gusto nyo mag-hire kay DJ Grace, ilalagay natin yung FB page niya para kung sakaling mag-inquire kayo kung ano. And ito, last question na lang. Okay, para nahiya ako eh. Okay, anong masabi mo, payo mo sa mga gustong maging DJ na katulad mo? At yun nga, para sila naman yung masusunod Sa na. mga bago, sa mga bago. Respect. Respect yun. Tapos, low-key lang. Tama. Low-key lang. Kasi yan yung number one. Lalo na, yung respect na tinutukoy ko, respetuhin niyo yung mga na mas ahead sa inyo. Tama. Then, kasi sa industry ng music, maraming matataas ang ihi dyan. Lalo na yung mga talagang yung mga nag-aral talaga. Yung iba kasi more sila lalo na sa Pilipinas, puro talangka dito eh. Akala mo, okay. Nung pala, di ba? Oo, akala mo Pero di okay. kayo yun baka sabi nyo yan. Hindi, totoo yun. Iba-ibang Kasi klase ganun ng ako. Oo, since from 2008 hanggang ilang years pa lang ba ako? 1 year pa lang ako nagpapahinga. 2005, 2025. Since 2008 to 2025, sa tagal ko sa industriya, syempre, marami na ako nakasalumot, iba-ibang klase ng Lahat ng klase ng tao nandiyan. Kaya kailangan talaga, low-key ka lang. Oo, ka lang ng Focus ka lang sa goal mo. Oo. Diba? Huwag mo maintindihin yung sinasabi ng iba. Tapos, yung beat matching, mga ganyan. Pag-aralan nila, hindi nila dapat. Kasi, Intindihin. Huwag kang umasa sa synchronize. tsaka yung yung nakadisplay sa taas. Di ba? Mas okay pa rin, yung laptop. Kasi, nakatingin sila lagi. A waveform. Sa waveform. Dapat, tenga pa rin. Depende pa rin yan talaga. Yun. Kaya yung mga gustong matuto, yung mga may alam na, dapat magmano-mano pa rin. Kumbaga sa akin, sa kanya, sa'yo. Sa akin kasi talaga manual eh. Manual. Nauna ako sa digital, pero ginagawa ko pagkahawak ko gear, manual. Siyempre manual yan eh. Oo, kasi di ba minsan may USB na lang, paano kung walang laptop o ano? Ay, hindi, meron naman mga monitor yan doon. Oo, yun may nga. mga monitor naman yan. Halimbawa, may event na masaya. Yeah. Paano hindi pwede laptop diba? Mapapasubo sila ngayon. Diba? Yun ang problema. Kaya yun yung pinaka-advice ni DJ Grace. Yun, abangan na lang siguro natin yung mga next na event niya, kung saan yung mga gig niya para masubaybayan yung idol natin si DJ. Maraming salamat sa DJ Grace. Bakit? Ayos mo yung pati. Kaibigan mo dyan. DJ Zems and Shockwave. Yan, tatlong tricking ko yan eh. Even DJ Kit, sumalangit naman kaluluwa mo. Yun lang. Okay, maraming salamat. See you!